guys, welcome back to our channel. So this is not plant related, but I want to share my experience. Our experience with our pet. He's a Shih Tzu. He's 3 months now. So ito siya before siya nagkasakit. So we got him Feb 16. So in my previous video, meron akong na-post na he got a mange or galis aso nung nakuha namin. And gumaling na siya doon. Yung fur niya is okay na. And then, after that, after 2 weeks ng treatment or 3 weeks pala, nagkaroon naman siya ng distemper. So, ang symptoms nun is ayaw niya kumain and nagsusuka. So, day 1 pa lang, sinugod agad namin sa vet and nag-positive siya sa distemper. So, na-delay kasi ang kanyang vaccine. Supposedly, may 1 shot na siya ng 5-in-1 and kasali dyan ang distemper. Pero since inuna namin yung treatment sa mange niya, so nahuli yung vaccine niya. And then, namin na nakuha niya yung virus na yon sa clinic din. Kasi yung clinic na yon is hindi talaga sila nauubusan ng pasyente. Napakarami talagang nagpapagamot doon. So, yung symptoms niya is ayaw kumain, matamlay, nagsusuka. Pagkahapon, dinala agad namin sa vet and eto yung sample ng test kit kasi hindi ko na-picturean actually. 2 test kit yun for distemper and parvo. So, ganyan yung itsura nung kanya. Yung other line is sobrang fade. Actually, mas faded pa dyan. So, walang treatment sa distemper virus. Kailangan lang niyang kumain. And this is fatal daw talaga. So, medyo malungkot kami nung pag-uwi kasi 20% lang daw nagsusurvive sa distemper, lalo pag puppies. Luckily, kinagabihan, kumain siya konti. So, yan yung gamot niya. Pagsusuka, and yung parang nasa tube para lumakas yung resistensya. Meron din niyang antibiotics pero di ko na na-picturean so naubos na yun in 1 week. So kinabukasan ng morning, tumahol siya. So nagulat kami kasi the whole day hindi siya tumahol talaga. And then humihingi na siya ng food. So gumaling na siya. So siguro yung virus sa kanya is napaka mahina lang. So, he survived. So, we're very, very happy. After 1 week, nag-test siya ulit, negative na. Kaso yung CBC niya nun is mababa yung platelet. So, may ininom ulit siya pampataas ng platelet na supplement. And after 1 week, ayan, ito medyo naglalaro pa siya. Pero ano na yan, halos ayaw niya na kumain. Pakonti-konti sinusubuan ko. So, matamlay siya niyan. The following day, lalo siyang tumamlay. And nagsusuka na siya. So, dinala na naman namin sa vet. And nag-positive na naman siya sa ibang virus, which is the parvovirus. So, ang parvovirus is highly contagious din. Nakukuha nila yan sa dumi ng dogs. Indirectly or directly, kunyari na dilaan, or naapakan ng ibang dog sa isang surface, tas nadilaan niya. So, we think nakuha na naman niya sa clinic. Kasi sa bahay, mostly nasa playpen lang siya. And pag nilalabas naman, dito lang siya sa aming sala, which is, nagko-Clorox pa ako bago siya lumabas. So, ang symptoms niyan is, matamlay, ayaw kumain, nagsusuka. Una, yellow yung sinusuka niya. Then, meron ng white na may bubbles. And then, nagda-diarrhea. So, ang diarrhea niya may stain of blood. So, ayan, on the second day, nakaswero na siya dahil ayaw niya kumain. So, every day, nagtsatsaga talaga kaming pumunta sa vet. Dahil dun idadaan yung kanyang pagkain. Sinsuka siya ng suka. So, dun dinadaan yung probiotics, antibiotics, pagsusuka, doon dinadaan lahat sa swero. So, hindi ako nag-home remedies, yung sinasabi ng iba na mag-egg yolk,
turmeric, hindi. Kasi isusuka lang. So, useless lang yon. Mas maigi talaga, babalik kayo sa vet daily. So, 5 days kami bumabalik sa vet para maturukan lang siya ng lahat ng kailangan niya. And then, grabe na rin yung pagsusuka niya nun at pagtatay as in blood. So, hindi ko na pinakita dyan dahil sobrang nakakaawa talaga. So, nagpray lang ako. Sinasamahan ko siya sa gabi dito sa sala matulog. Para pagsuka niya or magpoops siya, nalilinisan ko kagad. So, mabait pa rin siya. Dahil mismong sa potty tray niya siya nagsusuka or nagpupoops, hindi siya messy. Kahit nakaswero, babangon siya talaga. On his third day pala, medyo sumigla na siya. So, nagwawag na yung tail niya. Pero 4th day, 5th day, may pagsusuka pa. So, on the 6th day, as in wala nang suka, ayan, tinanggal na yung swero niya, ayan. That's our 6th day sa vet. So, tuwang-tuwa kami, pati yung doc niya, na he survived. So, he's a fighter sa dami ng pinagdaanan niya. So, we are so happy na okay na siya ngayon. Ayan yung last day namin sa vet. Ito naman yung pag-uwi namin na wala na siyang swero. Ayan, makulit na. Yung wipes, inagaw sa akin. Ayan, pinupunasan ko kasi siya. Bawal siya maligo. Nag-intay pa kami ng 5 days para paliguan siya. So, ayan, makulit na siya agad pagka-uwi. And then, dahan-dahan namin siyang pinakain. Wet food muna and small amounts para maano yung tiyan niya, para hindi mabigla. So, yan, pag-uwi namin, sumuka pa siya once lang sa gabi. The following day, hindi na. Tapos, tumatahol na siya ulit and very masigla na. Naglalaro na rin siya. So, ayan yung pag-uwi namin. So, sa mga may problema ngayon sa puppies nila with parvo, huwag kayong mag-alala. 3 months lang siya, pero he survived. So, ang mapapayo ko is, mag-vet talaga agad kayo. First sign pa lang ng symptoms, go to your vet and follow their instructions. Kasama ang prayers, of course. And then, show them your love. Ayan, makulit na siya niyan. So, he's totally healed. Siguro yan yung the following day. Ayan, makulit na siya. Naglilinis na rin siya sa sarili niya. And tumatahol. Ayan, yung gabi. Yan, makulit na siya. So, he's a little fighter. And he's a parvo survivor. So, ito lang guys ang shinare ko sa inyo. Thank you so much for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe. Hope to see you on next video. Bye! Thank you.